Magandang umaga po sa ating lahat. Araw po ngayon ng Lunes. Andito naman po si Professor Tonton Contreras sa isa na namang edisyon ng Usapang Politika dito sa Facebook para sa mga friends ko live at para sa mga followers ko ay replay. Kasama na rin po diyan yung mga subscriber ko sa YouTube. Pag-usapan po natin yung alam mo na nagkaroon ako ng viral moment dahil sa post ko at ito'y naulit dahil sa isang interview ko sa isang istasyon ng telebisyon tungkol sa pagsasabi ko na kasi ang tanong, sino ang tingin mo, tingin ko daw ang malakas na puwedeng pantapat kay Sara Duterte sa pagkapangulo sa 2028 bagamat matagal pa naman ang 2028, marami pang mangyari. So tinanong ako, 'di siyempre sinagot ko. Ang sagot ko, sa ngayon eto honest opinyon ko lang 'to, and it has nothing to do whether I'm going to vote for her or not, whether I will support or not, but it is an objective statement that the strongest possible candidate would be Leni Robredo, except that Leni Robredo is to be endorsed by BBM. Yan ang para sa akin. Kasi kung titingnan mo si Sara Duterte nangunguna talaga siya pagdating sa horse race. Makikita natin mga 30 to 35% dun sa bagong survey nga ng Tangere 43% pa, eh. Pero hindi ako naniniwala dun kasi ano yun, eh, mobile data yun, eh, mobile survey yun. Ibig sabihin yung may mga cellphone lang ang ginamit nilang pag-gather ng data ay mobile phone, which for me is not that much reliable. Wala pa ring tatalo ng face to face. So, siya talaga ang pinakamalaki ang base. Kasunod na si Lenny actually, nakikita naman natin dun, 43 si Sara, 27% si Lenny. So, si Lenny ang kasunod na, that is an objective fact. Ewan ko ba dito sa mga taong ito kung bakit sinasabi kain suka ako matapos ko daw i-criticize si Lenny Robredo, sinasabi ko si Lenny. Ay ano magagawa ko kahit galit ako sa kanya kung hindi, wala akong magagawa, yun ang numbers, 'di ba? Objectively, she is the only one na puwedeng tapatan, si Sara. Pero kulang pa din, kailangan niyang kumuha pa ng base na suporta na expanded. Kailangan maging expanded ang base niya. At sa tingin ko, ang talagang puwedeng magbigay sa kanya ng gano'ng base ay ang endorsement ni Pangulong Marcos. Kasi kahit naman si Pangulong Marcos maraming problema sa ngayon sa kanyang pagiging presidente, maraming sumasabi pabagsak na ang trust rating, approval rating niya. Malaki pa rin ang loyal base ni Pangulong Marcos. And that is in politics, that is addition, hindi ba? Tingnan natin, pag-usapan natin ang numbers, hindi ba? Si Leni ay pumapangalawa kay Sara. 'Pag inendorso siya ni Pangulong Marcos, maraming Marcos loyalist na kahit ayaw kay Leni, susunod 'yan kay Pangulong Marcos. Kasi ang alternative si Sara, eh. Pagpalagay na yung dalawa lang ang malakas, si Sara ang alternative. Kahit pa magpumilit sila na you know, I think it's not going to be wise kasi ang tinatanong dito paano matatalo si Sara. Ang sabi ko nga para matalo si Sara, isa lang ang komandidato na malakas laban sa kanya at ang nakikita ko yan si Leni. Ang mga Marcos loyalist kung ipagpumilit nila sa Irene Araneta, Irene is not a political animal. Walang pasintabi na dun sa mga susuporta kay Irene, kasama ng isang kapamilya ko. Hindi, it hasn't wash. And she's not going to win. I tell you, I'm a political analyst, she's not going to win. Kasi ang makukuha lang niyang boto ay loyalista, ang loyalist hindi naman na gano'n kadami kumpara mo do'n sa neutral objective, 'di ba? Alam naman natin 'yun, kung ba mga loyalista ay malakas, sana hindi si Sara ang nangunguna sa survey, 'di ba? So, pero 'pag pinag-combine mo ang Lenny base plus the Marcos base that can be carried by a Marcos endorsement, puwede nung tapatan. In fact, puwede pa ngang higitan, eh, 'di ba? Kasi ang tanong dito, ano yung puwede makapanalo, 'di ba? Hindi naman dito pinag-uusapan kung sinong gusto mo. Tingnan natin objective, let us be objective, forget about emotions. So tayo nadadali, eh, sa galit at emotions. Ngayon, yung mga supporter ni Lenny, yung mga Dilawan at saka mga Pink, ang iba diyan ayaw kay Marcos, eh, marami diyan.
Pero gano'n na ba ang kanilang pagkagalit kay Marcos na dahil inendorso ni Marcos si Leni, eh, hindi na nila iboboto si Leni? I don't think so. Of course, there would be some people who would do that at ito yung mga bulag na na nasusuklam kay Marcos. Pero iba kasi yung pag-endorse, eh, ang the people are getting confused. Iba po ang endorsement sa forging alliance. Do'n na naman tayo nagkakagulo, eh. Kahit nga ako nami-misquote, eh, na parang sabi ko daw, "There must be an alliance." So, I did not say that. Anyone can endorse. Marcos can endorse Leni without formally entering into an alliance with her. That is the least that can happen. And it can already work magic because many people are loyal to Marcos that whoever he endorses will be the one they're going to vote. Kasi yung ibang matitigas ang ulo, "Ay naku, ayoko kay Leni, suklam na suklam ako kay Leni. 'Pag inendorso ni Marcos yan, hindi na ako boboto." O sige, mas gusto niyo na si Sara ang manalo, gano'n ba 'yun? Yung galit niyo ba kay Leni is enough to negate the fact that the possibility of a Sara Duterte for president? It doesn't. Psychologically, it's not. Many people will be forced grudgingly they will vote for Leni because the alternative is Sara. So, yung mga loyalistang ayaw kay Leni, mapipilitan na silang bumoto kay Leni kung i-endorso yan ni Marcos. Dahil ang alternatibo baka manalo si Sara, okey? Yung mga pink at saka mga dilawan na galit kay Marcos, grabe naman ang kanilang pagka-irasyonal kung hindi sila boboto kay Leni na talagang idolo nila dahil lang inendorso ni Marcos. Eh, kung endorsement lang naman yan, hindi naman sila magkakaroon ng alyansa. Eh, kung endorsement lang kahit sino puwede mag-endorse. Gano'n na ba kababaw ang pagtatangay niyo kay Leni na dahil inendorso lang ni Marcos hindi niyo iboboto? I don't think so. Of course, meron diyang mga iba na gano'n. May mga kaibigan ako nababasa na gano'n, "No to Marcos," ganyan. Parang sabi ko, maandar na naman 'tong mga 'to. Eh, hindi nga sila makapanalo na sa eleksyon, eh. Eh, si Bam at saka si Kiko kaya nanalo nung huling eleksyon kasi in-expand nila ang base nila. There were many Marcos loyalists who voted for Bam and Kiko. Mataas ang rank nila, pumasok sila sa Magic 12 sa Ilocos, 'di ba? Hindi pupuwede yung ganyan na para bagang kayo ay mga nasusunog ang inyong mga puwet kapag mabanggit niyo lang yung mga ayaw niyo, 'di ba? Ang posible pa na puwedeng maging matigas ay ang kaliwa, ang militant left. Kasi may problema din naman sila kay Leni, ang mga militant left, eh. Sa totoo lang kahit supporter nila many of them support Leni but they have more problem with Marcos. I think some of the people in the militant left would force for one candidate of their own. Pero alam naman natin masyado ng diminish ang number ng militant left, insignificant na 'yan, 'di ba? Sasabihin niyo, "Oops, eh, bakit nanalo ang Makabayan Black?" At saka, ang Makabayan Black ay nanalo 'yan kasi kaunti lang naman ang botong kailangan para manalo ka ng seat sa party list, hindi ba? Hindi naman 'yan yung, laking-laki. Pero sa national election katulad ng pagkapresidente, hindi na masyadong mas marami pang botong Iglesia ni Cristo. Kaysa sa boto ng Kabayan Black, 'di ba? So, it is something that we have to face, okay? Tapos sasabihin sa akin kain suka daw ako. Parang sabi ko na nga sa isang post ko, eh, hindi ko na sinasabi na ako ay talagang parang, totally na parang I'm pushing for Lenny to run. I'm just saying that it's a possibility. And by the way, let me tell you this. Kapag it's between Sarah and Lenny, I will definitely vote for Lenny. I will even campaign for her. I will endorse her, even if she doesn't like it. Kasi alam niyo, lagi yung sinasabi, "Prof, ayaw mo niyan, isinuka mo yun ng 2016 at nung 2022. Eh, bakit mo ah, bakit ko daw bakit ko daw susuportahan?" Alam niyo po, ang politika hindi po yan para sa mga sarado isip. Hindi po ako kasali sa isang social movement, ako po ay nag-iisip. Ako po ay hindi emosyon ang pinapaandar pagdating sa politika. Ang tinitingnan ko ano yung best strategy para makaiwas tayo sa isang disgrasya. I would vote for anyone running against Sara, I tell you. And therefore, if I'm going to vote for anyone that I believe in, and I think to be kind naman, to be nice naman to Lenny. Lenny has changed a lot, you know.
Nung inayawan ko naman siya nun may mga kontekstong ano, may mga kontekstong may mga problema ang kapamilya ko dun sa kanya. Ah, I thought that at that time she was not ready. She's not prepared. But now naging member ng Congress yan. Naging vice presidente yan, ngayon mayor ng Naga City. Diyos ko naman mas malaki pa ang parang pareho lang naman sila ni Sara ng karanasan, if ever, eh. Parehong naging mayor, 'di ba? Parehong naging vice presidente, lamang pa nga si Lene naging member ng Congress, si Sara hindi, 'di ba? At pagdating sa kredibilidad, pagdating sa performance in terms of being free of graft and corruption charges, laking layo naman ni Lene, 'di ba? At saka yung ugali na lang. You know, Leni and I would have had differences, but to be fair to her, she never attacked me, you know? She never attacked me. In the same manner na ang mga umatake sa'kin mga followers niya, eh, but she never attacked me. Yun ang isa sa mga, ah, kailangan nating tingnan, si Sara Duterte, si Leni nung panahon siya ang Vice Presidente halos kung ano na yung mga insulto ang kanyang natanggap, paano siya kinulapulan ng putik ng Pangulong Duterte, 'di ba, ng mga followers niya. But may narinig ba sa kanya? Kalmado lang siya. Si Sara Duterte na hindi nga ininsulto ni BBM, gusto ng ipapatay si BBM, eh. So, you can see the contrast. Si Leni hindi na-impeach, si Sara, 'di ba? Si Leni nagkaroon ng walang alegasyon ng massive corruption, si Sara may confidential fund problem, 'di ba? So, at kung ibato mo kay Leni, hindi naman siya competent, hindi siya qualified, wala siyang presidential, you know, parang gusto mong sabihin, bakit si Sara meron ba, 'di ba? Pakinggan mo siya mag-speech, pakinggan mo siya magsalita. So, kung ano yung puwedeng ibato kay Lenny na kakulangan, puwede mo ring ibato kay Sara. Pero ang hindi mo puwedeng maibato kay Lenny na kakulangan, siya ay merong record of graft or allegations of graft and corruption. So, yun ang point dun. So, ang mga tao ano na sila, laging kain suka, kain suka. Parang sa akin, teka muna, nagbabago isip ng tao. Talagang ganun talaga yung sinuka mo, baka mamaya na-realize mo mali pala yung ginawa mo o kaya nagbago, 'di ba? Kasi sa pulitika hindi dapat tayo matigas, hindi emosyon ang pinapaandar. Katalinuhan, katwiran binigyan tayo niyan, libre naman yan, eh. 'Pag hindi niyo ginamit ang utak niyo mapupurol yan, 'di ba? So, alam ko maraming nanonood ngayon nagagalit na dahil sila galit kay Leni. Ay 'di magalit kayo kay Leni. Umalis kayo dito, huwag na kayong manood, 'di ganun lang naman yun, I don't care. But see, I will always express my thoughts. You know, I am not going to fear losing viewers just because these viewers do not like what I'm saying anymore. Ganun lang naman yun, eh, hindi naman 'di ba hindi ko naman pinagkakakitaan 'to, 'di ba? Kasi may mga gano'n, na parang dati-rati idulong-idolo ako tapos ngayon porket nagsasabi ako ng ganito, hindi na, di puwes talagang nagpapatunay lang na sarado ang isip niyo, 'di ba? Matagal na akong gustong nagsasalita ako, lahat tayo nagkukuwentuhan tayo para at least mabuksan ko ang pananaw niyo sa pulitika, pero kung nananatiling sarado wala akong magagawa. Gano'n lang 'yun, kasi baka naman gano'n na lang siguro ang galit niyo kay Leni to a point na okey lang sa inyong si Sara ang manalo. So you'd rather have Sara as president than to consider even voting for Leni. So sino may problema diyan? Ah, Sino may problema diyan, mga DDS ba? Hindi, 'di ba? Kasi ang DDS talagang sarado 'yan. Bulag 'yan, pero wala kayong pinagkaiba 'pag gano'n, hindi ba? Kayo lang yung flip side ng DDS. Magkaiba lang kayo ng sinusuportahan, pero gano'n din ang logic ninyo. Wala 'pag galit, galit, 'di ba parang ganyan. Papaano, may mga tao ngang nagsasabi sa akin na ako daw ay nagagalit sa akin kasi nagiging nice na daw ako kay Leni. Imagine, 'di bakit hindi kayo nagagalit kay BBM?
Alam mo yung image ni BBM at ni Lenny doon ano, sa Naga City, it is very heartwarming. Hindi ba kayo na-touch dun? Dating magkagalit, dating magkalaban sa politika, pero ngayon nagsama para sa trabaho, para sa bansa, para sa tao. I-contrast mo naman yan kay Sara Duterte na nung nag-speech walang sinabi kundi ang kanyang angst na siya ay bukod tanging siya lang ang nakakita ng liwanag kaya umalis siya sa sa kabinete, 'di ba? At you know, it's a very divisive image compared to the image of unity for the people, you know? So, yung contrast na lang na gano'n, 'di ba kayo natutuwa dun, 'di ba? Ewan ko. Alam mo ang pinaka-source ng problema natin sa pulitika sa Pilipinas hindi dahil sa kulang sa mga pulitikong maayos. Ang reward system kasi ang mga tao pinapaandar ang emosyon, hindi ang utak. Pinapaandar ang galit, pinapaandar ang pagkabulag na pagtatangi at pag-aanito. Okay, so inuulit ko, ako ay naniniwala pa rin na ang pinakamalakas na puwedeng itabla kay Sara Duterte kung sila na'y tumakbo, hindi pa nga sigurado kung tatakbo siya, kung sila na'y tumakbo at i-endorso siya ni Pangulong Marcos, that is still the magic formula. And naintindihan ko kung for now, hindi mo na nagsasalita si Leni, ayaw mo ng pag-usapan ni Pangulong Marcos kasi masyado pa nga maaga. But be that as it may, you know, I think for now or even for 2028, it's going to be the one that can give a Sara a big, big problem. Except kung siya ma-impeach. Okay? At makonvict. O sige na. Sana nakapagturo ko sa iyong kaisipan, na-haplos ko ang puso at napabago kong pananaw sa buhay, lalo-lalo sa usapang pulitikal. Dahil sabi sa akin ng Lasal, teach mind, touch heart, and transform lives. Sana nakapagsilbi ako sa bayan dahil sabi sa kanang UP, serve the people. O sige, sa Miyerkules po ulit tayo mag-usap, kwentuhan, dito sa usapang politika. For now, Lunes, simula ng week. Sana ang inyong linggo ay maging masaya, sagana, malusog kayo, ang ating kalusugan babantayan natin. Ngayon maraming nagkakasakit, may ubot sipon, sabi ng DOH, may expert, pag isang linggo na ang ubot sipon nyo, magpatingin na sa doktor. Okay? Sige. Lagi kong sinasabi, UP ng minamahal, Ani mula sa magandang umaga, magandang hali, magandang hapon, magandang gabi, nasaan man kayo sa mundo sa ngayon. Bye for now. See you Wednesday!